Sa pagpapatuloy ng kwento, maingat na tinanong ni Roland ang kanyang pagkakakilanlan. Nagbigay galang ang dalaga at sinabing wala siyang pangalan, ngunit tinatawag siya ng kanyang kapatid na Nightingale. Habang nakaluhod siya sa lupa bilang paggalang kay Roland para sa pagprotekta at pag-aalaga sa mga witches, napakamot si Roland sa kanyang ulo, sinusubukang maunawaan ang sitwasyon. Nang mapansin niya ang badge sa balabal ni Nightingale, hindi maitatanggi na ito ay emblem ng Witch Association. Habang nag-uusap sila, ramdam na ramdam ang tensyon, ngunit hindi mapigilan ni Roland na makaramdam ng kaunting paghanga sa katapangan ni Nightingale. Isang linggo na niya itong sinusundan at tila alam na niya ang tungkol kina Noah at Anna. Kinilabutan itong si Roland dahil hindi niya alam na may nakatingin sa kanya palagi. Habang si Roland ay nagpapakita pa rin ng pagkanerbiyos, nagpa siya si Nightingale na tanggapin ang mga bagay at ipakita ang kanyang sarili. Ibinaba niya ang kanyang balabal at sinabi kay Roland na tingnang mabuti. Nang ihayag niya ang kanyang tunay na anyo, nagulat si Roland. Siya ay may nakamamanghang gininto ang blonde na buhok, mapupusok na mga purple na mata, at may perfect figure na magpapahina sa tuhod ng sinumang lalaki. Habang tinatapik ni Nightingale ang gilid ng kama, inanyayahan si Roland na lumapit, hindi niya maiwasang makaramdam ng magkahalong curiosity at pag-iingat. Ngunit nang makita si Nightingale na nakaupo ay tila hindi magdudulot ito ng anumang panganib, maingat siyang umupo palapit sa kanya. Biglang hinawakan ni Nightingale ang bibig ni Roland gamit ang kanyang kamay at inihilig ang ulo nito sa kanya, hinangaan ang kanyang kumpiyansa na may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Si Nightingale ay hindi maiwasang humanga sa katapangan ni Roland sa harap ng mga witches na katulad niya, at habang siya ay papalapit, ang mukha ni Roland ay namumula. Ngunit mabilis na naging seryoso ang mapaglarong sandali nang ihayag ni Nightingale ang kanyang tunay na intensyon na ilayo sina Noah at Anna. Agad na tumalon si Roland at sumigaw ng malakas na hindi. Iginiit niya na ligtas at masaya sila sa border town, at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para protektahan sila. Pagkatapos ng lahat, walang lugar na mas ligtas kaysa sa border town. Iginiit ni Nightingale na ibabalik niya sila sa Witch Association kung saan makakahanap sila ng mga kasama. Nanginginig siya habang nagsasalita, ngunit agad siyang sinabihan ni Roland at isiniwalat ang totoong sitwasyon nila. Wala silang tiyak na kampo na matutuluyan, dahil palagi silang tumatakas, at nagtatago sa ibang tao. Sa kabila ng kanilang malupit na kalagayan sa pamumuhay, nagpatuloy si Nightingale na makiusap kay Roland. Sinabihan ulit ni Roland na hindi sila mabubuhay sa kanilang sitwasyon ng walang tubig, walang pagkain, walang mapapahingaan na silungan, at darating na din ang buwan ng mga demonyo. Ngunit may pumasok sa isip ni Roland nang maalala niyang minsang sinabi sa kanya ni Bear, na ang layunin ng Witch Association ay tipunin ang lahat ng mga witches at hanapin ang Holy Mountain. Tinanong ni Roland si Nightingale sa bagay na ito, ngunit tumanggi si Nightingale na sumagot. Gulong-gulo ang isip ni Roland habang sinusubukan niyang makaisip ng solusyon. Biglang may bumbilya na tumunog sa kanyang ulo, at nagkaroon siya ng napakatalino na ideya. Iminungkahi niya kay Nightingale na anyayahan niya ang lahat ng mga witches sa border town para sa buwan ng mga demonyo. Hindi lamang magkakaroon sila ng ligtas na lugar na matutuluyan, kapag natapos na ang Month of the Demon, maaari din nilang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap sa Holy Mountain. Ang pananabik ni Nightingale ay mabilis na napalitan ng pag-aalala habang nababahala siya na kapag sila'y lumantad, ang mga kasapi sa simbahan ay darating upang hanapin sila. Si Roland ay nadismaya sa sitwasyon, at napahigpit sa kanyang kamao, napagtanto na walang mabilis na solusyon upang baguhin ang pangunawa ng mga tao sa isip nila sa mga witches. Ang pagkatakot sa mga witches ay malalim na nakatanim sa puso ng marami. Nagbunyag si Nightingale ng isang lihim, at inihayag na sina Noah at Anna ay papalapit na sa edad ng awakening, na naging sanhi ng pagkagulat ni Roland. Pagkatapos ay binago ni Nightingale ang kanyang tono at tinanong si Roland kung alam niya ang dahilan kung bakit tinitingnan ng mga tao ang mga witches bilang incarnation ng Diablo. Natarante si Roland at sumagot na wala siyang ideya. Ipinaliwanag ni Nightingale ang nakakatakot na kapalaran na naghihintay kina Noah at Anna habang papalapit sila sa kanilang 18 na kaarawan. Taon-taon sa mga buwan ng demonyo, sila ay dumaranas ng matinding sakit habang ang Diablo sa loob nila ay nagwawala sa kanilang mga katawan.
Ang sakit ay hindi matiis, na parang napunit mula sa loob at palabas. Ang mga may sapat na lakas ay maaaring gumaling pagkatapos ng ilang araw, ngunit para sa mga hindi, ang kanilang mga katawan ay kukulubot at magkukulubot sa mga kakaibang kulay bago tuluyang mamatay sa isang masakit na kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit tinitingnan ng mga tao ang mga witch bilang incarnation ng Diablo. Tinanong ni Roland kung ano ang mangyayari kapag natapos at nasa tamang edad na sila. Ipinaliwanag ni Nightingale na kapag naabot na nila ang tamang edad, ang kanilang kapangyarihan ay magiging matatag at malaki ang posibilidad na lumikha pa sila ng isang bagong sangay ng mahika. Si Roland ay may naisip na punto. Sa isang banda, kailangan niya ang tulong ni Anna at Noah para sa buwan ng demonyo, pero sa kabilang banda, hindi niya maaaring ipagsapalaran ang kanilang mga buhay. Kaya hahayaan niya ang mga babae na gumawa ng kanilang final decision. Ngumiti si Nightingale bilang pagpapahalaga sa demokratikong diskarte ni Roland. Desidido si Anna sa kanyang tugon. Mananatili ako rito, declare niya. Parehong nagulat sina Roland at Nightingale. Nagpatuloy si Nightingale sa pagsasabi na mas ligtas siya sa kampo ng mga witches. Ibinaling ni Anna ang kanyang tingin kay Roland, isang determinadong tingin sa kanyang mga mata. Nagsalita siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso, sinabi na wala siyang pakialam sa pagbabalik sa akademya upang matuto kasama ang ibang mga bata tulad ni Noah, wala rin siyang pakialam sa pamumuhay ng mga normal. Ang gusto lang niya ay manatili sa tabi ni Roland anuman ang mangyari, ang determinasyon sa kanyang mga mata ay nangangako na hindi siya makokontrol ng Diablo, at siya ang mananaig dito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Nightingale, nang makitang hindi niya nakumbinsi si Anna. Nagpasya siyang manatili sa pag-asa na tutulungan si Anna kung kailangan niya ng tulong. Ngunit nag-aalala si Roland na patuloy niyang minamanmanan si Anna sa buong panahon ng taglamig. Muli niyang binalaan si Anna ng panganib sa loob niya, at ang kanyang sariling karanasan nang siya ay nakipaglaban sa bingit ng kamatayan ng hindi mabilang na beses, at nakita ang kanyang mga kasama na namatay sa kanyang harapan. Tiniyak niya kay Anna na kung hindi niya ito titiisin, alam niya kung paano haharapin ang mga mangyayari pagkatapos. Habang kinukuha niya ang kanyang punyal sa dingding, nawala siya sa simoy ng hangin. Namangha si Roland sa kapangyarihan ni Nightingale, na para bang isa siyang natural-born assassin. Marahang ipinatong ni Roland ang kanyang kamay sa ulo ni Anna at nagsalita sa kanyang nakakapawi na tono, oras na para magpahinga ka na, Anna. Tinitigan ni Anna si Roland nang may mapagmahal na tingin at tahimik na tinawag siyang tanga. Si Roland ay tumayo ng matangkad sa gitna ng border castle, ang kanyang boses ay malakas ng may awtoridad habang ibinahagi niya ang kanyang mga plano para sa hinaharap. Habang inanunsyo niya ang mga negosasyon sa ambassador, nilinaw niya na dead-end na sila. Sinabi niya na tulad ng 2 taon na ang nakaraan, ang ambassador ay tumanggi na mag-budget sa kanila kahit konti. Mabigat ang loob ni Roland habang ipinaalala niya sa mga tao ang trahedya na dumaan sa border town noon. Mahigit 20% ng mga residente nito ang nasawi sa taglamig, na nag-iwan ng hindi mabilang na mga kabahayan ang nawasak at nasira. Makapal ang hangin sa kalungkutan habang inaalala ng mga tao ang kanilang mga nawalang mahal sa buhay, ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Tinanong niya kung handa na ba ang lahat na mawalan muli ng kanilang mga mahal sa buhay, ang karamihan ay wala ng pag-asa at umiiyak na iligtas sila ng prinsipe. Pinunasan ni Roland ang kanyang lalamunan at inilipat ang kanyang tono sa mas kumpiyansa at mas mataas na tono. Ipinahayag niya sa kanyang mga tao na hindi niya sila pababayaan at mas karapat-dapat sila kaysa sa kakilakilabot na pakikitungo na inaalok ng Chengdu Stronghold. Ipinaalala niya sa kanila kung paano nila ipinagpalit ang 2 buwang halaga para sa digmaan kapalit ng kalahating taon na halaga ng pagkain, ngunit sa halip ay binigyan lamang sila ng Chengdu Stronghold ng 2 buwang pagkain. Kitang-kita ang galit at pagkadismaya sa loob ng karamihan. Ngunit mabilis na tiniyak ni Roland sa kanila na nakahanap na siya ng solusyon. Nakipagkalakalan siya sa mga merchant mula sa Willow Town at nakakuha ng sapat na pagkain para mapakain ang lahat sa malupit na taglamig. Nang magsimulang magpalakpakan at magsaya ang mga tao, pinigilan sila ni Roland, na nagpaalam sa kanila ng agarang impormasyon. Hindi na sila tatanggapin sa Chengdu, kaya kailangan nilang magpalipas ng taglamig sa border town.
Ito ay tumama sa mga tao na parang kidlat habang ang mga tao ay nanginginig sa takot sa susunod nilang haharapin. Ngunit tiniyak ni Roland sa kanila na gagawa sila ngayon ng matatag na pader na magpoprotekta sa kanila. Nais ni Roland na gumawa ng matapang na pahayag at ipakita na ang mga demonic beast ay hindi nakakatakot gaya ng pinaniniwalaan ng mga tao. Sa kanyang palagay, ang mga halimaw na ito ay katulad ng iba pang mabangis na hayop na matatagpuan sa kagubatan, ngunit may higit na lakas. Kulang sila sa katalinuhan at hindi makascale sa mga pader. Muli siyang nagtanong sa mga tao, nagtatanong kung gusto nilang lumikas sa refugee camp at mamatay doon dahil sa gutom, o manindigan para sa kanilang mga mahal sa buhay at protektahan ang border town sa ilalim ng kanyang pamumuno. At dito muna matatapos ang ating recap. Huwag kalimutan ang mag-subscribe para laging updated sa mga bago nating video. Maraming salamat!